Sakidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating Pangulong Rodrigo Duterte inilipad na patungong The Hague. Mga taga-suporta ni FPRRD ipinrotesta ang pagkakaaresto nito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginiit na sumunod lamang ang bansa sa commitment nito sa Interpol. 1,000 foreign POGO workers nakatakdang ipa-deport. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, inihatid na patungong The Hague sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi matapos itong silbihan ng warrant of arrest ng Interpol mula sa International Criminal Court o ICC. Sakay ng chartered Learjet flight na lumipad 11:03 p.m. Kasama nito si dating Executive Secretary Salvador Medialdea at dalawang iba pa. Bago ito ay binigyan si Duterte ng 30 minuto para makausap ang kanyang mga abogado. Nakatakda nitong harapin ang kasong crimes against humanity sa ICC kaugnay ng naging madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Kaugnay nito, tinawag na oppression and persecution ni Vice President Sara Duterte ang pag-aresto sa kanyang ama. Anya, isang lantarang pagbaliwala at pang-iinsulto sa soberanya ng bansa ang nangyari. Hindi rin pinahintulutang makapasok ang Vice-Presidente sa Gate 1 ng Villamor Air Base kung saan nagtipon-tipon din ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ilang protesta ang kasabay na idinao sa iba't ibang bahagi ng bansa para kondenahin ang pag-aresto kay Duterte. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi political persecution ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagkus ay sumunod lamang ang Pilipinas sa commitment nito bilang miyembro ng International Criminal Police Organization o Interpol. Sa isang press conference kagabi, binigyang linaw ng Pangulo na hindi nila mahihindian ng Interpol sa kanilang request, lalo pa at ilang beses na tumulong ang nasabing organisasyon pagdating sa pag-aresto ng ilang mga puganteng lumabag sa batas ng Pilipinas at nagtago sa ibang bansa. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. Klinaro rin ng Pangulo na natanggap ng kanyang opisina ang pisikal na kopya ng arrest warrant na naging basehan ng pag-aresto at hindi naging unlawful ang operasyon. Dagdag pa nito, inihain ang kaso laban sa dating presidente sa panahong sibilyan pa si PBBM, kaya hindi dapat anya ito maituturing na pamumulitika laban kay Duterte. This case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part because it was initiated before I even came into the picture. Noong 2017 nang inihain sa ICC ang reklamo kay Duterte na naging dahilan para tumiwalag ang bansa bilang member state nito sa kanyang termino. Nasa 1,000 foreign POGO workers ang ipapadeport ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ngayong linggo. Ayon sa PAOK, nakikipag-ugnayan na sila sa Bureau of Immigration o BI para sa deportation process ng mga dayuhang POGO workers dahil sa pagdami ng detainees na naaresto sa mga POGO hub. Dagdag pa umano ng PAOK na ang pagdami ng detainees ay bunsod na rin ng mga voluntaryong pagsuko ng mga illegal POGO worker. Isinasailalim din anya ang ilang mga nakadetain sa medical procedures tulad ng dialysis at HIV treatment. Ayon naman sa datos ng BI, sa 33,863 foreign POGO workers, 11,254 sa mga ito ay nananatili pa sa bansa, kabilang na ang 518 na inaresto sa mga POGO raid. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.